At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito na nga, iusapang Dozan muna tayo ngayon. So kanina nga sa spoiler natin, nabanggit na itong si Imo-sama, sinabi niya nga na si Nidhogg pati na si Ragnir mamamatay ng katulad sa nangyari nga rito kay Dozan. So kaya nga, ang tanong sa One Piece community natin ay sino ba itong Dozan na to? So ngayon ay may tatlong karakter na napipisil na sinasabi na posible na baka ito si Dozan. So sino-sino ba yung tatlong karakter na yan? Isa-isahin natin. At ayan, ay simulan muna natin dito sa statement na to. So ang nakalagay nga dyan, the name Dozan is written with the kanji which literally means Earth Mountain. So maraming nagre-research actually sa pangalan nga nito ni Dozan at marami ay eto nga rin yung nakukuha nila sa search nila. So try nyo kung eto nga rin yung makukuha nyo. Pero marami nga rin lumalabas kung ano yung ibig sabihin ng Dozan. Pero yun, eto yung nakukuha nila, Earth Mountain. So kaya nga dahil dito, sinasabi nila na posible kaya na etong si Dozan, siya talaga yung tinagurian na Earth God na sinasabi nga rin sa may Skypiea arc. At bukod pa dyan, naidagdag na nga rin kung kilala ni Imo-sama itong si Dozan, posible na baka raw itong si Dozan naging kakampiyan ni Joy Boy sa pakikipaglaban kay Imo-sama. At ayun nga, unfortunately ay namatay itong si Dozan. So ibig sabihin tinalo siya ni Imo. So ito yung isa sa napipisil na karakter nga nito o identity ni Dozan. Baka siya yung tinagurian na Earth God. Pero maliban pa nga rito, yung pangalawang pinagpipilian naman kung sino itong si Dozan ay eto naman yan, yung God of War. So ito matindi-tindi, medyo interesting itong part na to kasi diba si Elder Jarul may nabanggit siya patungkol sa God of War na nga na to ng Elbaf. At ito basahin natin kung ano yung mga sinabi nga ni Elder Jarul. At ito sabi niya nga dyan, in Elbaf there is a legend about God of War who fought with Ragnir. So ito nga kasama ni God of War, ito si Ragnir. So yun, naka-squirrel form pa dito ito si Ragnir. At ito nga tuloy nga rito ni Elder Jarul, it is said that he took the form of a giant dragon and he locked horns with the sun god. He was accompanied by a loyal partner, the ice squirrel, Ratatosk R. So hindi ko lang kung tama yung pronunciation ko dyan, pakitama na lang ako guys. But anyways, ay ito nga sinasabi ngayon dito, na ito nga may legend patungkol sa God of War ng Elbaf, tapos kasama niya rito itong si Ragnir at silang dalawa kinalaban itong si sun god Nika. Pero kasi ang interesting part dito sa sinabi nga ni Elder Jarul ay itong mga kataga na to, it is said that he took the form of a giant dragon. At ito yung buong sinabi niya patungkol nga sa Ragnir. He was accompanied by a loyal partner, the ice squirrel. So now, kung babalikan natin itong si Prince Loki sa current na status niya ngayon, ay di ba nga ito naka Nidhogg form itong si Prince Loki, so naka giant dragon siya. At ito nga, kasama niya ngayon dito itong si Ragnir, na siya nga yung tinutukoy na loyal partner yung ice squirrel. So ngayon, kung pagbabasihan natin itong current na status yung itsura ni Prince Loki, ay di ba kung mapapansin parang kuwang-kuha ni Prince Loki yung description na sinabi ni Elder Jarul patungkol sa God of War. So ito si Prince Loki ay nagiging higante nga siya, giant dragon. At ito kasama niya nga itong loyal partner niya si Ragnir na isang ice squirrel. So kaya ito parang medyo interesting kasi parang pasok na pasok na itong si Prince Loki pwede siya yung God of War nga na tinutukoy dito na legend sa bansa ng Elbaf. At not to mention pa nga dyan, yung sinabi nga rito ni Elder Jarul, after his master died, they say the loyal Ratatosk came to possess the weapon Ragnir. So ang punto lang rito, since na itong si Ragnir ay talagang loyal siya sa kanyang master dati, ito nga yung God of War, at ngayon na di ba nga pinili na Ragnir na gawing master niya ito si Prince Loki, kaya masasabi natin na pwedeng nakita ni Ragnir na to yung kanyang master dito kay Prince Loki. At ito nga, di ba nga hinayaan ni Ragnir na kainin ni Prince Loki yung devil fruit na tinatago-tago nga dyan sa bansa ng Elbaf. At eto ngayon in connection dito kay Imo-sama, na yun nga sinabi ni Imo-sama na itong Nidhogg at saka nga itong si Ragnir ay mamamatay katulad sa nangyari dyan nga kay Dozan. Kaya masasabi na possible na itong si Nidhogg saka nga si Ragnir nakalaban na itong si Imo-sama dati. At ang tinutukoy na Dozan ito ni Imo-sama ay walang iba kundi itong God of War dyan sa Elbaf na nakalaban niya nga dati at napatay na ito ni Imo-sama. But then ayun nga guys, ito yung sa pangalawa na napipisil kung sino itong tunay na identity ni Dozan. At so ayan ay after dito kay God of War na sinasabi na baka yan si Dozan, punta naman tayo rito sa pangatlo na napipisil kung sino nga ba talaga itong si Dozan. At basahin natin yung statement naman dito. Sabi nga dyan, Dozan is an Arabic boy name that means rhythm. This could very well be the real name of Joy Boy, rhythm, drums of liberation, a connection like this. So ito nga ngayon
napasok na, nakakonek na kay Joy Boy. Ito si Dozan. So ito sinasabi lang na, di ba, lately si Oda para nakikita natin na talagang nag-a-apply siya ng mga music dyan nga sa mundo ng One Piece natin. At ayun, para may mga ibig sabihin pa yung mga music na nilalagay ni Oda sa mga eksena dito sa One Piece world natin. So now, ay maliban pa nga rito, kung mapapansin ay di ba nga, etong si Imo Sama talagang lagi niyang binabanggit itong pangalan ni Joy Boy. Ngayon, pati na nung mga dati-dati pa. So ito nga, makikita natin na talagang nanginginig pa itong si Imo Sama kapag naaalala niya si Joy Boy. So itong hinig ni Imo, di mo alam kung takot ba o galit yung pahinginig niya na yan. Pero ito nga, ang punto lang naman, laging si Joy Boy yung sinasabi nga na pangalan nga nito yung binabanggit lagi ni Imo. Kaya nga, possible kaya na ang tunay na pangalan ni Joy Boy ay eto nga si Dozan, na unfortunately ay nagawa nga ring mapatay ni Imo. So kaya nga yan guys, sa tingin nyo ba ay etong si Joy Boy na nga ba yung tunay na pangalan niya ay si Dozan? So yan, so may tatlo tayong pagpipilian kung sino. Etong si Dozan, pwedeng siya yung God of Earth o siya naman si God of War, o kaya naman eto na talaga yung tunay na identity ni Joy Boy. At so ayan, ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna etong short video natin o short review patungkol sa kung sino nga ba ayun si Dozan. So yan kasi kayo na pa bahalang pumili kung sino ba yung napipisil nyo na pwede na ayan yung identity ni Dozan. Pero yun, kung may iba pa kayo naiisip na character ay syempre pwede nyo i-share yan dyan sa may comment section natin sa baba. So yun na naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So ayan, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.